Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Oras alas 5:06 na kabwasan. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Makasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Nakaulapyo dasayan kabwasan. Makterion lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Kandiyan technical control si Engineer Richard Olanday. Agunatan na Martes, Pizza 8 at bulan na Abril 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Paltog tansyabo asamsam na otoridad at pansukisok at abong na duwaran suspect jad nan biigan niya baloy. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. 2.57 niya gramo na shabu asamsam na taklay na uloy at ginawan drug bypass operation. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Top 1 most wanted person na aresto. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad balitad nasyonal, 17 Pinoy inkulong jad Qatar imbulusla. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Vice President Sara Pimawilad, Pilipinas. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Pilipinas tan US in larga sukop Thunder War Games. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. CCTV at kada classroom ilagnog piyang naiwasan supan bully at sara estudyante. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:09 na kabwasan tanatan wadyaray detalye at balitad lokal. Naplagad 5 na otoridad sa top 1 most wanted person sa municipal level. Kinabat so nareston suspect at ngaranto na Richard Ricodos Salinas, 40 anyos. Awala na 11 partner, residente na barangay Dupak, Balay na Asingan, Pangasinan. Si Katoy naresto do oras na alas 6:45 na kabwasan at bitlan na lugar base warrant of arrest pa-accept na korte. Ada kaso nin sunggay na Section 11 Article o Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 taninggan na korte mampiyansa at kantidad na 200,000 pesos sa may suspect sunawit jad Asingan Police Station for proper disposition. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Jad baloy na kalasyaw Pangasinan nakaluwatan so tricycle driver at tanliburar at ginawan na drug bypass operation ya ginawa at oras na alas 12:44 na kapalbangon ya ginawa jad barangay San Miguel at Abitlan Baloy
kinabat sa singkat ya suspect at ngaranton na Rinaldo Castro Hamiro alias Uton na 22 anyos bawalakitan na manangaran na Marvin Ramos Manigo alias Vin 30 anyos bawalakinan paran residente na barangay Mayumbo at syudad na Dugupan na asamsam na Kalasyaw Police sa Koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 at 5 na saray suspect sa duwaran het-sealed transparent plastic sa siya yanan karga na Cebu ya walay balaton 2.57 gramo man kantidad na 17,476 pesos tan sa kining pirason 500 piso bill saray ebidensya so ginawa so inventory kadarapan na sa suspect ante siya sikara at inawit niya police station sa redwaran suspect so insagapan na kaso nin sunggay na Republic Act 9165 Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Duwaran na buong ada ng biigan yung lugar sinukisok lapo diligalya droga Tana Paltuga sa rekabiyangan na otoridad da syudad na Urdaneta sunan na sukisok at abong na Domingo Paragas sa Arsiaga Jr. alias Domingo Dupak sa 39 anyos managlako na Sibuyas, residente na Arrigo Street, Zone 5, Barangay Poblacion, Urdaneta City. Kumpiska ada si kato so limaran perason het-sealed transparent plastic sa siya o siya buya walay balaton na talurang gramo mambili na 20,000 pesos sa kay unit na caliber 45 pistol sa kay magazine na walorang balo na caliber 45 anamiran perason bala na 9mm pistol duwaran perason bala na 12 gauge shotgun sa kay piraso ay bala na caliber 22 sa kay piraso ay bala na super magnum caliber 22 nandarumaran drug paraphernalia sa tanduaran na kiloan na Cebu saray ebidensya tan sa may suspect sinawit yung police station for proper disposition sa kaso na insunggay na Republic Act 9165 tan illegal possession of firearms and ammunition so wala na isagap at korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukalan niya balitan lokal antista nunda pagadasare balitad nasyonal wadya ni Repigaram Paimano. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025. Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan.
Maabig yakabwasan, Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaburiton Dennis Mojares dan si kapaburiton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan, Pangasinan. Alas 5:16 ng umaga. 5:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Martes. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Hinalaya na ang 17 Pinoy na inaresto sa Qatar at hindi na rin sinampahan ng kaso dahil sa illegal assembly. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines Al-Humidi. At sinabi nito ang good news sa Pangulo sa pagpapalaya at hindi pagsasampa ng kaso sa 17 Pinoy. Sinabihan niya ni Ambassador Al-Humidi na ito ang refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Nilinaw naman ni Castro na maaari na rin na bumalik sa kanilang mga trabaho ang 17 OFW at maaari na rin silang umuwi dito sa Pilipinas kung nais nila. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Samantala, nakabalik na ng bansa si Vice President Sara Duterte nitong linggo ng gabi mula sa The Netherlands. Sa pahayag ng Office of the Vice President, lumapag sa NAIA ang Vice Presidente alas 9:56 ng linggo ng gabi sakay ng Emirates Airlines Flight EK334. Ang Vice Presidente ay nanatili sa The Netherlands ng mahigit sa 3 linggo kung saan nakapiit ang kanyang ama ni si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto sa bisa ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. Habang nanatili sa nasabing bansa, inasikaso ni VP Sara ang pagbuo ng defense team ng kanyang ama na nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC. Sa pagbabalik ng Vice President sa bansa, kakaharapin naman niya ang impeachment na inihain ng Kamara dahil umano sa maanumalyang paggamit ng confidential funds. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Sa iba pang mga balita, dadalo ang 11 mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng Senado sa darating na April 10 kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Undersecretary Attorney Claire Castro, kabilang sa listahan ng Office of the Secretary o Executive Secretary sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Anthony Fadullon, State Counsel Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Philip Alcantara, PNP Chief General Francisco Marbil, CIDG Chief Nicolas Torre III, Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, Special Envoy Marcos Lacanilao, Securities and Exchange Commission Chief Counsel RJ Bernal at SEC Attorney Ferdinand Santiago. Maliwanag ni Castro ang desisyong ito ng OES ay bilang pagrespeto na rin sa hiling ni Senate President Chis Escudero na magpadala ng mga opisyal ng ehekutibo sa gagawing pagdinig. Sa kabila nito, iginit ni Castro na maaari pa ring igit ng mga dadalang opisyal ang executive privilege sa mga tanong na hindi kailangang maisa publiko. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. May mga nagsusulong sa paglalagay ng mga CCTV sa mga silid-aralan upang mabantayan ang mga estudyante laban sa bullying. Ayon kay Senator Win Gatchalian, may natanggap na silang mga mungkahi at petisyon para sa paglalagay ng CCTV sa gitna ng mga insidente ng bullying sa silid-aralan na ang ilan ay nagiging viral sa social media.
Nakatakdang imbestigahan ang mga insidente ng bullying sa mga eskwelahan kung saan ang pagtutuunan ng pansin kung ano ang ginagawa ng pamunuan ng mga eskwelahan para matigil ito. Kamakailan ay nag-viral ang video ng isang school sa Quezon City kung saan paulit-ulit na sinabunutan ng mga estudyante ang isa pang estudyanteng babae. Tinuna ni Gatchalian na bukod sa dumarami ang insidente, nagiging violente pa ang mga mambubuli at ini-upload pa sa social media ang karahasang ginagawa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, sinimulan na ng Philippine Air Force at counterpart nito mula sa United States Pacific Air Force o PACAP ang Cope Thunder Philippines War Games sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon bilang bahagi ng Philippine-US Balikatan Joint Military Exercises. Pinangunahan ni Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura at PACAP Air National Guard Mobilization Assistant Major General Christopher Shepard ang pagbubukas ng war drills sa Clark Air Base sa Mabalacat, Pampanga. Isasagawa ang war drills sa Basa Air Base at Clark Air Base sa Pampanga. Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac na tatagal hanggang April 18. Ang Philippine Air Force ay magdideploy ng 729 personnel at mga aircraft gaya ng FA-50PH at A-29B Super Tucano, S-76A at S-70I Black Hawk helicopters, habang ang PACAP ay 12 F-16 fighter jets at 250 personnel. Iho-host ng Philippine Air Force ang International Observer Program bilang bahagi ng war drills na lalakuhan ng mga kinatawan ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense at Indonesian Air Force. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Martes. Oras po natin 5:23 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson noon, Chito Samson ngayon. Chito Samson, kasama mo ang pambato ng
Bato ng Jericho Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan, Chito Samson, feel mo, gets mo! At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan Caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gising na mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:29 na kabwasan. May patuloy na programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Saray na kalapyo da sayang programa. Good morning Pangasinan, maabig iya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Moharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang ating dalawang co-pilot. Ang poging-pogi sa lalawigan ng Pangasinan, Engineer Richard Olanday at Engineer Dennis Palaganas. Araw po ngayon ng Martes, sapit sa 8 sa buwan ng Abril 2025. Tayo po ay magsama-sama sa loob ng 2 oras, hanggang alas 7 ng umaga dito sa ating palatuntunan. At kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga reklamo, mga hinaing, mga reaksyon, opinion, mangyari lang po ay tumawag o mag-text sa ating hotline 0939-100-9931 at saka yung aking personal na text line 0946-503-6465.
Doon naman sa ating Facebook page sa Kapaborito Errol. I-search lang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din sa ating YouTube live. Ayan. At pwede rin yung pwede rin kayo magpadala sa aking personal na FB account. I-search nyo lamang po ang aking pangalan, Dennis Muharis po. Okay. Bago tayo pumunta sa mga may init na issue, dito muna tayo sa magandang balita, Kapaborito Errol, dahil may bagong fire truck para sa CDRRMO, kaya City Disaster Risk Reduction Management Office, na binigay ng pamalaang lungsod ng Dagupan. Pinangunahan ni Mayor Belen T. Fernandez ng Dagupan City ang blessing at turnover ng isang bagong fire truck sa CDRRMO kahapon, April 7 sa City Plaza. Ang bagong sasakyan ay karagdagan sa mga rescue vehicles na ibinigay ng pamalang lungsod noong Desembre at noong nakaraang linggo sa CDRRMO Waste Management Division at sa mga barangay. Kasama ang sasakyan sa aprobado na Supplemental Budget number 2 ng lungsod na nagkakahalaga ng 557,276,803 pesos. Sa pamagitan ng pagbili ng mga sasakyan at kagamitan na ito, tiniyak ni Mayor Belen Fernandez na mas handa na ang lungsod sa pagresponde sa mga emergency. Ilan sa mga nabili na sasakyan at kagamitan noong December ay kinabibilangan ng Rescue and Disaster Preparedness Vehicles, Chainsaw, Rescue Saw, battery-operated 2-in-1 combination tools, Makita Misting Machine, Waste Management Vehicles, mga bagong PNP Mobile Vehicles, Rescue Boats na may boat trailer, outboard motor, paddles, life vest at hard hat, 3-wheeler multicab para sa mga barangay, 33 unit ng river taxian and motorized boats, bangka para sa maliliit na mangingisda, isang Howo dump truck, isang Sunward payloader, isang backhoe, 2 Toyota commuter, isang Toyota Hilux FX, isang plastic shredder at isang glass pulverizer, isang bowling machine at 3 leisure rubber boats para sa mga aktibidad sa tubig sa Tundaligan. So napakaganda ito na programa o proyekto ng ating lungsod ng Dagupan para sa ganun ay mas lalo pang paigtingin ang mga pangailangan ng CDRRMO, kaya yung City Disaster Risk Reduction Management Office, sa pamagitan ng pagbili ng mga kagamitan na maaring magamit ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna at iba pang mga pangangailangan. Ibang iba pa rin ang handa. Laging handa. At sinisiguro ni Mayor Belen Fernandez ang kaligtasan ng mga mamamayan dito sa lungsod ng Dagupan. Bumili ang lungsod ng Dagupan ng rescue vehicles upang magamit hindi lang sa pagresponde sa oras ng kalamidad, upang masiguro rin ang kaligtasan ng bawat Dagupenyo. Ang pagbili ng mga sasakyan ay bahagi ito sa inaprobahan na Supplemental Budget number 2 na ito ay ipinatupad dito sa lungsod ng Dagupan sa ilalim po naman ng administrasyon ni Mayor Belen T. Fernandez para sa kanyang adhikain na Sulong Dagupan. Ayan, kaya't napaka-swerte po ang lungsod ng Dagupan, Kapaborito Errol, dahil meron silang leader na talagang inuuna ang kapakanan ng taong bayan. Gano'n naman talaga ang mga sinumpaan. Ayan. Na maglingkod. Yun yung palagi lang sinasabi sa kailang pangampanya. Ako po ay maglilingkod ng taos puso sa abot ng aking
makakaya. Alas 5:35. Greg Obando. Magkano po ang halaga ng mga sasakyan? Hindi ko masasagot yan. Ano? Sige. Alas 5:36. Ito po tayo. Ito po tayo, Pigara. Ayan. Christopher Kalimlem, malaking tulong po yan sa oras ng kalamidad. Oo nga. Yung mga natin dyan, mga viewers natin na nanonood sa kanilang mga tahanan at yung mga nakikinig sa mga radyo, mangyaring mag-text kayo sa 0939-100-9931 upang mabasa namin kung ano po yung mga reaction nyo, mga comment nyo, mga hinaing ninyo sa mga tinatalakay naming issue dito sa ating lalawigang Pangasinan at dito sa ating lungsod ng Dagupan. Okay, G. Pasqua, sana po gamitin ng tamang pamamaraan. Yung mga siguro ito sa sakyan, kapaborito Errol. Para sambay ang dump truck. Siyempre, para sambay ang backhoe. Para sa talagang magagamit sa tamang paraan. Oo, tama. Joel Mejia, ingatan para tumagal ang mga kagamitan. Exactly. Tama naman yung sinabi mo. Jocelyn Perez, kung may pagkakaisa sana ng sanggunian at executive, maraming magagawa. Sige. Alas 5:37, yung mga ibang issue natin, kapaborito Errol. Dahil marami tayong dito, tagapakinig at yung nanonood dito sa ating Facebook live natin, sa aking Facebook. Dahil papalapit na yung halalan, sa Mayo 12. 30 na lang. 34. 34 o 33? 34. Ang alam ko 34. 34. Yung pangampanya is isang buwan na lang. Isang buwan na lang. Kaya't dapat isipin natin, isalang-alang natin ang ating boto sa ating mga anak at mga susunod na henerasyon. Kung may mga dyan na mga nagbibigay ng mga pira o mga iba't ibang goods dyan, kung pira, tanggapin ninyo, ilagay nyo sa bulsa. Kung yung nasa puso ninyo at nasa isipan nyo, yun ang iboboto ninyo. Di ba? May mga nababalitaan tayo, mukhang relief goods naman. Relief goods. Oo, ang pinapamudmud. Kaya nga relief goods sa may kalamidad ba? Ngayon? Abril, panahon ng tagtuyot. Siguro wala namang yung baha. Wala namang baha. Ito kunyari, iyan napupuna. Hindi po paninira ang tawag diyan, ha. Pinupuna lang bakit mayroong relief wala namang kalamidad. Kaya nga yun ang diyan, ang katanungan natin. Kaya't kayong mga botante, lalong-lalo na dito sa Pangasinan, ang lagi naming sinasabi, hindi po masama ang pagtanggap ng mga ibinibigay ng mga kandidato, pero sana po ang hiling po namin iisa, isipin ninyo yung kapakanan ng inyong pamilya, anak at susunod pang henerasyon. At tingnan ninyo yung kandidato na talagang sincero at magbibigay ng tamang serbisyo. Wag yung pira ang pinapairal dito sa serbisyo. Dapat na isalang-alang natin sa kapakanan ng ating mga anak at susunod pang mga henerasyon.
Sabi dito na 0956-7482. Gandang umaga mga sir. Dito nga sa amin, lantaran, pamimili ng boto ng nakaupong kunin, sabi niya, kunin lang namin kasi sayang, pero hindi namin iboboto. Huwag nyo na po banggitin pangalan at CP number ko, sir. Pasensya ka at nabanggit ko yung CP number mo, ano. Pero kuwan lang, ilan lang yung number na nabanggit ko. Tingnan nyo, yung mga nagtitik sa atin, sabi niya, kunin lang namin yung ibibigay at ibubuto namin yung karapat dapat na magbigay ng tamang serbisyo, di ba? Naranasan na kasi, lalong-lalo na dito sa Pangasinan, nakita na kasi at naobserbahan na yung pangyayari dito sa loob ng 3 taon. Walang nangyari. Most promising official ang tawag dyan. Dahil noong 2022, nag-promise siya, magbibigay ako ng maraming trabaho. Nasaan yan? Yung ngayon, binanggit niya uli. Binanggit niya uli. Magbibigay uli. Magbibigay uli. Nako. Kailan kaya yan matatapos ang kanyang promisa sa Pangasinan? Most promising official ang tawag dyan. Walang mangyayari kung ganyan ang official natin. Diba? Meron akong narinig naman na kapag napupuna yung katamaran, napupuna yung mga hinahanap na programa, proyekto, paninira na daw yun. Bakit paninira? Napupuna lang naman, tinatanong lang naman kung nasan ang programa sa magsasaka, paninira daw. Aba, hinahanap nga ng mga magsasaka. Nagtatanong nga yung mga magsasaka. Kinukumpara nila yung noon at saka yung ngayon. Paninira ba yun? Hindi paninira yan. Kasi asan yung mga para sa mga magsasaka? Oo nga tulad paninira ba yun? Tulad naming mga nasa radio, mga nasa dyaryo, mga mga reklamo dinudulog dito. Sinasabi nila, sinusumbong nila kung nasaan daw yung tulong mula sa gobyerno. Paninira ba yun? Hindi kayo po'y nagpaparating lang ng mensahe, baka sakaling pakinggan ninyo. Pero pag hindi nyo pakinggan, ay PWD kayo. Hindi nyo naririnig. Dahil bingi kayo, PWD yan ang tawag. Hindi nyo nakikita ang mga nangyayari dahil bulag kayo. Hindi kayo makapagsalita ng tama dahil pipi kayo. Diba? Hindi ho paninira ang pagtatanong. Tinatanong nga diba? Ang detractors, ganun ang sabi nung isang di ba? Yung isa ring yung puppet nila. Yung matandang hukluban. Hayaan mo na yan. Ngayon, saan napunta yung pira ng taong bayan? Nagbabayad tayo ng tax, buwis sa gobyerno. Dapat sana babalik yung binabayad natin sa pamamagitan ng mga programa at mga proyekto. Pinagmalaki pa yung ngayon, pinagbabalikan ninyo. Ito ang annual budget sa year 2024. Magkano? Bilyon. Saan ilalaan yung punto na yan, yung annual budget na yan? Dapat naka-itemize yan. Ito'y pupunta sa agrikultura, ito'y pupunta sa infrastructure, ito'y pupunta sa mga basic services. Yun sana di ba? Ito'y pupunta sa mga hospital. Pero anong naririnig natin? Wala.
Hindi nila sinasabi kung saan napupunta yung naturang pundo na billions of piso. Sinasabi pa nila malaki ang koleksyon natin sa quarry. Nandyan na tayo, malaki nga. Pero sinong kawawa dito? Di ba? Sinong kawawa? Yung mga in-user, yung mga magpapagawa ng mga bahay at saka gusali ang kawawa. Di ba? Yung mga kontraktor, hindi naman silang mag-aabono niyan Kaya nga isisingil din nila sa mga end user. Ngayon, bakit sila kawawa? Dahil yung nakalaan na budget nila para sa bahay. For example, 1 million. Yung talagang nakalaan na dyan sa pagpapagawa nila ng maliit na bahay. Nagsitaasan ang mga materyales dahil itinaas ang singil sa mga quarry. Anong tawag nyo dyan? Yan ba'y maganda para sa mga in-user? Maganda para sa ating mga kabayan? Hindi nyo kasi pinag-aralan mabuti di ba? Kung sino ang tatamaan dito. Yun ang nga kung dyan Basta ang target nila makasingil ng malaki. Di bali ng kawawa yung mga end user. Kaya dyan. Kaya yan. Kaya yan ang nangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kayong mga bumuto sa kanya. Sinong kawawa? Di ba tayong mga Pangasinense, pinapahirapan nila dahil dyan sa pagtaas ng mga pasingil dito sa lalawigan ng Pangasinan. Katulad niyan. Itinaas naman talaga ang singil. Paninira ba yan? Di ba? Totoo. Nagre-reklamo yung mga end user. Paninira ba yan? Hindi. Di ba? Ang hirap sa kanila guilty sila guilty sila dahil ginawa nila Hindi ho paninira yung magsabi ng damdamin yung ating mga kababayan. Kaya nga meron tayong freedom of expression. Dahil sinasabi natin yung ating nasa damdamin kung ano po yung nangyayari. Di ba? Totoo yan. Hindi ho paninira Wala hong paninira yun. Nasa record po yan, di ba? Gumawa nga ng resolution sa legislative body, di ba? Na itaas ang singil ng quarry. Ilang percent yung itinaas? Hindi lang triple, fourple pa 5 pa Alin yan? Yung quarry. Ng 5 play. Yung pagsingil ng quarry. Ay, kala ko kung dati, mabibili mo ng 1.5, naging 7.5. Yung isang dump truck ng buhangin, di ba? Paninira ba yan? Totoo yan na nangyayari dito sa lalawigan ng Pangasinan. Atan yung pantagay sila bayar, impabrika tayutan si rin. Silang gumawa Pagan aliwan to di ba? Dapat pinag-isipan sana. Yung nagsasabing naninira yung mga yung isa diyan, subukan mo nga bumili. Magpatayo ka nga. Subukan mo lang. At pag mataas, sabihin mo, hindi ganyan talaga. Diba? Siyempre, kinukumpara yan noon at saka ngayon. Bakit noon wala namang ganyang kataas? Kaya nga. Ng mga bayarin. Kaya kawawa ang mga in-user dito, yung mga nagpapagawa ng mga bahay, mga gusali. Halos walang di ba? Wala kayong makikitang mga nandyan sa gilid ng kalsada na mga buhangin sa bato, di ba? So, ibig sabihin, walang nagpapagawa ng bahay. Dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa taas ng singil sa mga quarry. Kaya ang sabi nila, antayin na lang namin na matatapos ang eleksyon para ang aming bahay ay mas poging-pogi. Okay? Tandaan nyo po yan, yung mga tanong, mga pagsita at pagtalakay, hindi ho paninira yan. Tanongin nyo na lang sa sarili nyo kung totoo o hindi. Yan yung basic example ni paring Dennis Quarry. Nagtaas, sinong nahirapan? Taong bayan. Totoo o hindi?
Ayan. Hindi ho paninira yan. Hindi paninira. Tulad ng kwan. Yung hinahanap ng programa ng magsasaka. Nagtatanong lang sila. Hindi ho paninira yan. Ayan. Hinahanap nila eh. Hinahanap nga eh. Nasanay sila sa programa nung nakaraang administrasyon. Sagutin ninyo, meron bang tulong ang provincial government sa mga magsasaka sa loob ng 3 taon? Yan, ang tanongin nyo sa amo nyo, Ilang equipment ang naibigay kung meron? Kung meron. Yan, yan ang tanong nyo sa amo nyo. Yung farm inputs, yan, inputs lang naman, maliit na ano yan. Pero yung mga farm equipments, yung mga patubig. Yung farm inputs, ngayon lang lumantad eh. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang, malapit ng eleksyon eh. O, di ba? Tanungin ninyo sa amo nyo. Bakit? Ngayon ka lang gumalaw daw dyan sa farm inputs. Inputs lang ang binigay mo. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang? Yan. Tanungin nyo sa amo nyo. Kung bakit ngayon lang bakit ngayon lang namantad sa mga magsasaka farm inputs. Ano bang naman ng farm inputs sa kapaborito i-roll? Wala, maliit na bagay lang daw. Maliit na bagay? Sabi nung mga sabi nung magsasaka. Di ba? Yan ang tanong nyo sa amo nyo. Ang hirap sa inyo. Yung amo nyo, pero wala namang nagawa, di ba? Katawa-tawa. Okay. Batiin natin itong mga viewers natin. Marami na, Rebecca Jiminya Tamayo, ayan, nanonood. Mayra Lapid, good morning po, sabi niya. Si Susana Bungar Bustamantes watching, good morning sir, sabi niya, thank you. Ganoon din si Paing Palos, isa rin magsasaka ito. Good morning ka Dennis at ka Erol, ayan, dyan sa may Kalawagan, Lawak, Pangasinan, good morning. Si Susan Marcos de Leon, good morning. Saturnino Paras ng Malasiki, good morning. Malapit, matuloy ba yung eleksyon di, Barangay eleksyon. Barangay, hindi natin alam. Hindi natin alam Josie Kinis, ayan, good morning po. Si Stephanie Guzman, good morning din sa iyo. At sa lahat ng mga nanonood sa ating palatuntunan. Okay, alas 5:53 ng umaga. Mag-exercise muna, engineer. Take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Huwag tala. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Patot 10-0. Mag-exercise tayo. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, good morning. Si Mayor Vice Kevin Roy Macanlalay, magandang umaga. Si Councilor Elias Villanueva, 14, maswerte. Councilor check 1 2 1 2 check 1 2 1 2. Tis Mike, Tis Mike 1 2 1 2. Mike 1 2. Si Mike Season, good morning. Ayan. Untan tumat si Councilor Ardison Soriano Bayagla. Ganon din, good morning kay Manny Batuin. Ayan, medyo ganito. Matulin. Councilor Jose Luisco, good morning. Kaway. Give me 5 men. Kaway Kalabat. Sige, good morning. Di ba number 5? Give me 5. Give me 5. Si incoming Councilor Kyle Arthur Bautista Gaspar. Untan tumat si Pampapol Councilor Vice Mayor Nestor Gabrielio. Sino pa yung mga ibang dyan? Si Councilor Haber Dani Messina. Ayan, good morning. Morning. Siyempre, amindaray serbisyong patak
serbisyong may puso at talino, alagang Karamat makanlalay. Si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat, isa kang alamat. Ayan, good morning sa inyo. Siyempre, si Katulabaso Kagawatay pantutungtungan, niraratay Baiglan agaman mantutungtong politician ditan. Nate. Good morning Matt at kinan outgoing councilor Gerald Apicial on tantumat si outgoing councilor PJ De Vera na Kalasyaw Pangasinan. Si Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito Kalasyaw. Untan tumat iaraman so kagawad to. Si kagawad Junjun Gabrielio. Si kagawad Pio Hilomin Jr., Alexander Rosario, Bernardo Episcope, si Joji Mar Joji Mar Bistro, si Fortunato Aguilar Jr., si Robert, yan nabanggit mo, si Junjun, Gabrielio Jr. at Elton John. Eljan Manaya, Eljan. Elton John, di sige. May mga kansin na may Skyline video na. Elton John, Eljon, militante. Eljan. Yan, good morning. Siyempre sa may SK Federation Chairman, SK Chairman na Barangay Makabito, Lady Fatima Gonzales. Ayan, good morning. Nanamindaray ken Barangay Health Workers ditan at Makabito, good morning. Good morning Matt, kinan Kapitana Marit Velasco na Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Ayan, good morning si kayo. Kakabuasan talagang ken watan lara. Papalinis latan, sigurado. Total nanti exercise da kada kabuasan. Pero marakaptan balo, kami mampalingat noon. Napagpag-iralingilinga. Nampalingat iralante, kapan exercise lara, akalinis nira. Napagpag-iraramay taba-taba. Napagpag-ira-problema. Good morning, dakinan kapigang kamang kapitan Robert Caronongan Monda Cruz. Okay. 4 years. Palampas mo nito 4 years. Michael Mariado Suganov, good morning. Okay. Antes tayo, yung dapat gadasare karoma niya balita, impormasyon sa issue sa dasayan kabuasan, wadjaniray pigaram paymano. Ang puta-putang iren balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang iren sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako, panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy, maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Hindi
ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo! Alas 6 na! Oras, ipapangarod si katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, paborito. Barangay 4, paborito. Tanchat Bulusan, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan suplok ng Pangasinan, paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:13, nakabuasan pa patuloy na programan Maabig ya Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtaryon Lingkor, Ate Magtipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang ating co-pilot, ang poging co-pilot, Engineer Richard Walanday at Engineer Dennis Palaganas. O, yung mga nasa Facebook natin, bati-bati. Kilala mo ito? Si Sir Lawrence Stonebridge. Kilala ko. Kumusta na po kayo? Kumusta na si Attorney Jason Mejia? Ayan. Good morning po sa inyo. Good morning po, Sir Lawrence. Si Eugenia Santillan. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Ayan. Blessing. Ito, pinagsamang dalawang pangalan. Michelle Leopoldo. Michelle Leopoldo. Ayan, pinagsamang dalawang pangalan. Okay. Ayan. Si Wilma Salas Cancino Albarida, good morning. Si Ayo Yoko Batutay, tan si Cecil. Si Benji Aquino Cruz, good morning. Mga kapaborito Errol, mataraki kayong talaga. Tan si Mr. Dennis Idol. Ay, ninsama ni. Natamula ba? Realize na mo. Ayan. Si Madam Sinaida Zamora Gilbert. Kabosan lalamat at si Kayuditan, mga sir. Walang big katawo yan. Ayan, yung mga nandyan. Ayan. Okay, mamaya na yung mga iba, no? Siya nga pala, sa mga taga San Carlos, mamayang gabi, matutunghayan ang 15 naggagandahang kandidata na rarampa sa Arenas Rogelio Complex. Sila'y magpapakita ng talino at karunungan sa pagrampa sa entablado bilang pagselebra ng Mango Bamboo Festival 2025 dyan sa lungsod ng San Carlos. Mamaya yan, mamayang gabi, kung sino ang mananalo, siya ang tatanghaling Miss San Carlos City 2025. Mango Bamboo Festival. Kaya good luck sa mga 15 kandidata.
na lalahok sa Mango Bamboo Festival dyan sa lungsod ng San Carlos. Okay? So maraming nagbibigay ng pasalamat kay Mayor Julier Ayoresulio at ganoon din ang sangguniang panlungsod headed by Vice Mayor Joseris Bogs Resuelio sa mga magandang mga programa tulad nitong yung haharapin na Mango Bamboo Festival at maraming mga matutunghayan na mga activities dyan sa lungsod ng San Carlos. Kung festival lamang din ang pag-uusapan, ay kick-off na rin ng 2025 Bangus Festival. Dahil bukas yan, April 9. Handa ka na ba? Dito sa may Dagupan Dash, handa na, takbo na. Ayan. Handa na ako para magprograma din. Kasi yung oras na yan, siyempre, hindi na tayo makakasali. Gusto ko nga sumali dyan sa handa na, takbo na. Hindi, pwede naman tayong sumilip. Maaga ka nga lang. Dapat mga alas 4, nandun ka na. Alas 5 ang programa natin. At siyempre, bukas yan, bukas yan, April 9. Ayan, April may 9. mga schedule of activities na tayo, pero tentative pa ito, baka may mga mapalitan pa. Ayan. Basta ang alam ko, ang sigurado na dito, na nabanggit na rin yung Gilon at Balay Street Dancing Competition. Ayan. Yan, sa April 26 at po yan. Marami po kayong matutunghayan na mga artista dito mga sa lungsod special ng Dagupan. guest. Ayan. Maalala po mo pa, kapaborito Errol, kung sino yung mga darating na artista. Hindi, nung na-post ni Mayor Belen sa kanyang Facebook, talagang kinikilig. Pinuputakte ng magagandang mensahe. At itong lalo na nung ipinost nila itong si Piang. Yan. Yan, sa may ito si Piang, si PBB yan. Yan. Sa PBB. Kaya kinikilig yung mga kabataan. Nung in-announce itong si TJ at ang kanyang asawa na si Casey Tandingan. Ayan. Yan. At talaga at saka yung isa yung kilala rin na banda. Ayan. Si Sponge Cola. Yan. Nasa Kalutan din yan. Kaya't sila po yung magpapasaya sa gaganaping Bangus Festival dito sa lungsod ng Dagupan. Kailan yan? April 30. April 30. Ayan, okay. Alas 6:08. Si Nel Arsiga. Let's go! Roxanne de los Santos. Sa San Carlos ito siguro. Yung kandidata nila. Ganyan talaga, may kanya-kanyang mga manok. Manok. Kanya-kanyang mga korsonada. Correct. May kanya-kanya ring ibinibida. Ayan, Parang Jollibee lang, bida ang saya. Lisa Sim is watching. Martes Lumanlan. Good luck everyone, especially Miss Bulingit. Sige. Noemi Shapiro Valerio. Good luck everyone, sabi niya. Sige. Yan yung mga siguro kandidata sa Mango Bamboo Festival sa lungsod ng San Carlos. Mula kay M. Labarias, dito sa amin San Carlos, ayaw namin bumalik ang dilim, kaya solid Resuelio kami. 1989 hanggang 1998, maraming mga pagnanakaw ng hayop at maraming mga namamatay na tao. Hindi umuusad ang aming syudad kasi wala may gusto na magpatayo ng negosyo. Marami magnanakaw at hold up. Ngunit nang napalitan sila ni dating Mayor Julian Resuelio, biglang nagbago ang lahat. Nagbalik tanaw yan. Nag-transform ang San Carlos City na wala ang mga siga at umusbong ang mga negosyo at patuloy pang umuusbong ang ekonomiya
sa administrasyon ni Mayor Jolier Ayoy Resuello. Uy. Yan yung mga yung mga taga San Carlos, ito yung mga obserbasyon nila, comparison mula noon hanggang ngayon. Sabi nila dito, ang sabi ni M. Labarias noon ay talagang madilim ang San Carlos, pero nung napalitan sila ni dating Mayor Julian V. Resuello, unti-unti nang umusbong ang ekonomiya, unti-unti nang umusbong ang mga negosyo sa lungsod ng San Carlos. Yung mga yung mga kalsada, kahit sa mga solinag, simentado kaya nga in fairness, magaganda yung mga kalsada dyan, maluluwang. Kung maganda ang ginagawa ng leader nyo dyan sa lungsod ng San Carlos, walang rason para palitan. Dapat ibigay ang all-out support para tuloy-tuloy ang pag-usbong ng ekonomiya. Nakikita naman ang kagandahan at kaayusan ng lungsod. Sabi nung nakausap natin dyan, diba? Yung Servicio Resuello, sali tila subok na Wakila aduriya sa may salian konda lante singa dyan luya gatay salian natan wala mambabawi kayo nagsisisi tapos ngayon bibigyan kayo ng pera, bibigyan kayo ng grocery. Ano na lang ang tingin nila sa inyo? Huwag na lupa kayo'y untan. Yung dangal at dignidad po ng mga Pangasinan. Alam namin na nandyan pa rin yan. Alam mo, kahapon meron akong nakausap. Nasabi ng apat yung nakausap ko na mga teacher. Nakikita nila ako sa isang food chain kahapon. Sabi nila, nagsisisi kami pare sa nangyari. Pare ka daw? Pare, hindi kasi kumari. Ay, kala ko. Nagsisisi kami sa binuto namin noong 2022. Akala namin mayaman, akala namin magbibigay ng maraming trabaho, akala namin tutulong sa lalawigan. Pero akala nila. Pero ngayon, maling akala pala. Maling akala, kaya sila ngayon napag-isipan nila na ibalik yung dati na sigla ng Pangasinan. Diyan sa may bayan ng Bugalyon, serbisyong tatak Espino pa rin. Ayan. Good morning kay Mayor Jumel Espino at ang kanyang Vice Mayor na si Benji Madriguera. Espino Madriguera team. Ayan. Okay. May mga dito, nandito yung mga councilor nila. Banggitin ko na. Si Ardi Banlaoy, si Nico de Mesa Bella de Quintos, si Christian de Vera, kilala mo ito. Si Councilor John Eric Malikdeb. Kilala ko, dati si Marcy Ocampo, si Rami Oksan, si Bergie Reyes. Ayan. Ang Team Espino Madriguera sa bayan ng Bugalyo. Good luck sa inyo. Good luck po. Good morning din kay Mayora Priscilla Ignacio Espino. Good morning po, Mayor. Mother knows best. Ayan. Si kung nga pala, dating governor ang nagbigay ng transformation sa lalawigan ng Pangasinan. Si former governor at siya po yung founder ng Abante Pangasinan Ilocano. Siya rin ang first nominee ng Abante Pangasinan Ilocano Party List. Walang iba, si former governor Amado Tutaan Espino Jr. Ganun din ang vice yung secretary general ng Abante Pangasinan Ilocano, si Vice Mayor Attorney Nelson Gayo ng Lawak Pangasinan. Siya po yung yung second nominee sa Abante Pangasinan Ilocano Party List. Good morning po sa inyo. At ganun din, good morning doon sa President ng Abante Pangasinan Ilocano, si former Governor Amado Pogi I. Espino III.
Ano natang ko ba dito nagbugal yun? Si kaputikan to yan ng Mayor Jomel. At sa may pinabalig to lang lamang. Mahirap lang titakin mampabalig ka may aso si katong na sungkit-kit na gaunuran. Singa kintan siyempre dati sa ni Ibarra antay totoo no inarso pangaalaan to'y proyekto maiya anta niya talaga kuno sa man alagay kiyan biklat lante nga pulay na kanto may biklat si kanan to la may nampakanan sikat. Tingnan nyo pareha sila may kapatigan tuwan ilang years na naging hindi nung nawala lang sa posisyon itong si Mayor Congressman Jomel, si Mayor Jomel. Saan siyempre ang kapurat posisyon lang Pimigaria Tampol, may alaga to. Pero hindi niya naalala yung kapanuhanan ni Mayor Jomel na sa Bugalyon at naging congressman. Siya lahat ang may kaputikan to. Siya lahat yung mga yung mga proyekto, siya yung gumagawa. So malaki ang malaki rin ang ambag. Naitulong ng Espino sa tao na yan. Tapos ngayon mamaunglan man salita. Kaya singantam maikin, may agakim mita at sarayang pamilya. Hindi talagang walang puso yata yan Anong sasabihin niya sa tao? Ano ang sasabihin niyo sa tao na yung kalaban mo sikato so kaiba kay abayag kamo sire. Paano mo ibagay? Si kuan na totoo. Manaya kay iba manaya si kayo ng Lapuanda ansan natan lalaban ang mura kanyan ang tataw mo sa tanay walang utang na loob talagang kinamo may bagay usod talaga natin niya. Francis Abalos, magandang umaga Sir Errol at Dennis. Bumilib ang mga taga Mangaldan sa pananalita ni Mayor Mark Stephen de Benicia Mejia. Magaling pala magsalita sa entablado, tahimik na bata ngunit maraming dinaig na veteranong politician. Mabaeng kasi. Mabaeng. Kasi alam niyo po si Vice Mayor Mark Stephen de Benicia Mejia marespeto yan at hindi tahimik na bata yan, hindi siya naninira kahit na po siya ay binabato ng grabing paninira pero hindi siya sumasagot. Nandiyan pa rin yung respeto niya. Kaya't ang sabi nila kay Vice Mayor Dr. Mark Stephen de Benicia, hindi naman marunong magsalita, sabi nila. Pero nung nagsalita, dito sa text, nung nagsalita, ay bumilib sila sa kanya. Lalo na, yung sinabi niya, kapaborito Errol, na tungkol doon sa hospital na ipapatayo sa Mangaldan. Sabi niya, totoo. Sinabi ko nung 2022 yan. Pero magagawa ko kaya yan kung ayaw ng mayor? Wala akong magagawa. Hindi kasi atan may issue dad si Kato. Lante. Kaya, niman si Vice Mayor Mejia, si Bagato, mampalagay na ospital, ang gapo, kanda. Talagang wala kung ayaw kasi nung mayor. Kaya nga at gaya ng Bukas Center, yung wala na, nasa Mapandan na. Yung bagong urgent care and ambulatory service. Bukas. Programa ito ng Department of Health sa pagkikipagtulungan ng Region 1 Medical Center sa Dagupan. Nasaan na? Nawala na sa Mangaldan. Yan sana, kaunang-unahang bayan sana na mabigyan ng naturang programa ng Department of Health. Pero
yung Memorandum of Agreement between DOH at ang Municipality of Mangaldan, hindi po inaccept, nireject po ni Mayor Bona Pareno. Pero babaga to, wala naman ganyan kwento. Siyempre, i-deny ito lang. I-deny ito. Kaya ang gapon talaga. Siyempre, una-unaan agto gabay. Kaya nga Kaya dokumento pa lang, wala na. Ikaw, taga Mangaldan ka. Ikaw yung Vice Mayor. Ngayon, ako yung Mayor. Ikaw may plano ka na tumakbo. Ako naman, siyempre, yung haharangin ko. Sino ngayon ang kawawa? Ikaw ba o yung taong bayan? Diba? Pag hinarang mo yung isang proyekto na yan po ay pangangailangan ng taong bayan, sila yung kawawa. Siniblatan mura, lapod sa tay politika lambangat. Aguman. Akinat na pugmon na siblatan iaratan. Kabaloyan mo. Lapod sa tay political interest mo lang bangat. Pero kinmatano parad ka karakalan. Nga pula araratekin. Lante kumun. Politika. Kumun. Pero anto yung nagagawa? Bali na Mangaldan. Si tupot di tanay. Diyan loob na sa tay impan serbito. Itay kayo niya mayor. Amimpiga mo ila kasi ng gawa na medical mission. Diba? Wala man medical mission dito, lalo na siyempre si Vice Mayor, doktor. By profession. Dagabay, lanti, diba? Lanti. Nagniran taon na kailangan da ni requirement. Lanti. Natan, tupo yo. At sa tay Mayor yo. Kumplito kasi. So sa tay pasilidad na sa tay infirmary ditan at bali na Mangaldan. Kumplito kasi. Aratan sa balbalag ya tepat, pero no wala tayo bukas center atan at marakap ya programa pian na atan at na expand so sa tay panangitar na sa tay serbisyo abig laman ay malikalikit rin taga Mangaldan kumunatan, di ba? Sa kredito ulay at sa may mayor. Tasi katoy kayo rong yung mayor. Si kredito to lakonon kinambay si katoy kini. Si katutan so pakol ya desisyon. Pakol ko. Kung meron yan, meron sanang dinaan sa sangguniang bayan ko kanto. Hindi, unya isukintutan. Ipataral mo, iaratan niya gawaan niya programa o proyekto ed samay kayo rong yung mayor. No inaproban tutan, insang kamang pagawa ed sangguniang bayan na sa resolusyon damo na sa tay authority so mayor unintra at sakay memorandum of agreement untantutan kanyan na napod agtugabelan ng mayor ang kapigawa na sanggunang bayan nagauman kanyan supay tutulundan natan supay kulay tutul aliwan si Vice Mayor walad samay akayurong ya mayor. Tagto'y naprobahan din nireject to pero no ata na tagto nireject gawaan nasang ko ng bayan so sa te trabaho da mangiter na sa tay authorization at mayor unintra sa tay sakay memorandum of agreement. Good morning, Adakinan Regeline Mariado Suganob. Ayan, Aray Mariado, tagad Dasol Araya. Barangay Poblasyon, dyan Dasol siguro ya. Good morning, ay amin niya barangay officials ditan. Kumusta kila ditan, Dasol? Si Mercy Buendia, good morning mga idol. Solid Espino po kami. Yan. Si Angelo Soriano, basigin nyo pare lugay mandiringal dyan barangay Dinalawan Kalasyaw. Agmira na basigan? Di lugay. Ay? Basigan mo rin lugay kwanto. Dinalawan Kalasyaw sare pamilya Soriano. Basta Soriano may numay asing gran. Ayan. Ang mususuduhan. Mairap balat ya
Bususultungan. Katalusan, hindi si Kato ini. Si Angelo ta Soriano man si Kato. Okay. Pero depende mataad Soriano. Correct. Na depende Soriano. Si Kamot. Tadakkel ire Sorianon matitino. Dakar Sorianon matutuay. Abay masigran. Si Angelo Soriano, ang gano i-check yo. At Facebook may. Jad live tayo. Kaya so yung bagato. Si Katutan. Oo. May asing gran. Mahirap mong katalusan. Pero aliwan amin. Aliwan amin. Aliwan amin. Natan salamat mga idol. Sa tupot ko, sipatan yung Soriano. Tapi natalapos iaratay yaman apido Soriano. Nante. Pwede na mga ta-discard ito matan. Okay. Basa ni Sara Arumia wajan kinay. Mambabantay at Facebook live tayo. Wala ni Ray Kinja reaksyon niya nening nung ko jay. Si kwanto jay Sermen Baldomiro. Yan ang mayor ko. We love you, Mayor Ayoy. Kwanto. Jan Michael de la Cruz. Pogi for Governor, Ayoy Resilio for Mayor. Kwanto mat. Nelly Garcia, good job kay Mayor Ayoy Resilio sa mga magandang programa sa lungsod ng San Carlos. Glenn Tulagan, ay kanon na may datin na congressman. Resilio kami, mula ama hanggang anak, sila ang tunay na public servant. Danilo DJ, San Carlos maayos, dapat suportahan ang Team Resilio. Ratan. Okay, antes tayo ng dapag at sare karuma niya balita impormasyon wajan ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iren balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Yo! Sali ka balingin kung taguparag yung panilingwanan niya, suportahan si Chief Samson. Sikat niya sa tunay ang palabagan ang pinagawaan ay kung tayo nilingwanan. Ang tayong nais niya lang ay magsilbi, nandiyan agad kapag kailangan, araw-an o gabi. Haligan at samahan natin siya hanggang sa uli. At Chief Samson ay panalo, huwag magkatubili. Mga tagupenyo, feel mo, gets mo, muli natin ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City, Kaibayonan Saman, Natan, Anggad Kabigan. Konse Chito Samson, feel mo, gets mo. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ha? Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo.
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Bilis-bilis na dyan na mga kapaborito! Alas 6:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Jad Orbis Tondo. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control, ang dalawang poging-pogi sa Pangasinan, Engineer Richard Ulanday at Engineer Dennis Palaganas. Walang kukontra. Walang kumontra. Sumang-ayon si Mrs. Ayan. Good morning kay Tricia Fernandez Nue. Taga Mangaldan ito, mga Nue. Good morning po sa inyo. Nue. Hindi pa Christmas. Ay. Baka naalala mo yung mga namimigay na ng mga ayuda kaya kumakanta ka ng Christmas. May pa-ID. ID. Tapos may pa-grocery. Wala namang hindi naman Christmas. Hindi naman Pasko. Wala na, lalong walang kalamidad. Oo. Anong tao mo dyan? Nakakita ng ganyang programa. Oo. Pagdating ng pagkapanalo, magtatamad-tamaran. Kasi tapos pag-eleksyon, ayan, lalabas. Pinakamagaling, pinakamasipag. Ayan. Masipag umikot ngayon, malapit ng eleksyon. Pero naman sa alam naman ng mga tao yan. Alam ng mga tao kung anong ginawa niya. At ang sinasabi niya, ang nagawa niya, yung pamimigay ng konsulta. Hindi niya naman hindi naman niya pa proyekto yan, may project. Diba? National government po yan. Baka hindi mo alam ang sinasabi mo. Tapos yung sinasabing sino ba ang nangaangkin? Umiiling-iling ang taga Pangasinan sa sinasabi mong inaangkin mo yung programa ng national government. Sige. Dumako tayo sa iba pang mga balita, no? Kahit saan lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan na kapaborito Errol.
isa ang sinasabi ng mga Pangasinense, ibalik ang sigla, dangal at serbisyo sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan. Kaya itong nalapit na Mayo 12, 2024, ang midterm election, maraming nagsasabi na landslide na daw si Governor Amado Pugi I. Espino III. Wag niyong sabihin. Yan. Ipakita nyo. Gawin nyo. Correct. Lalo na yung mga nagdasal na sana ay merong Espinong lalaban, yan na po. Yan na po yung kahilingan ninyo. Nagsakripisyo. Itong si Governor Pugi Espino. Dahil sa kahilingan ninyo. So, bakit nga ba gustong-gusto ng mga Pangasinense bumalik si Governor Pugi Espino III? Yun na, yung tinalaki natin kanina. Dahil sa isa sa mga naghahanap ng programa itong mga magsasaka. Correct. At siyempre, hinahanap nila yung serbisyong Tatak Espino dito sa lalawigan ng Pangasinan. Diba? Sabi nga ng isa dyan, Espino, brand of quality service. Kasi ang nagbigay talaga ng transformation sa lalawigan ng Pangasinan ay walang iba kundi si former Governor Amado Tutaan Espino Jr. Binago nito ang Pangasinan. Pag-upo niya noong 2007, ako nagkakamali, lahat ng mga government buildings tulad ng Capitol Building or Duha House natitirahan ng gobernador, tulad ng dyan sa Malong Building, Season Auditorium, Capitol Resort, kanyang binago yan at malinis po ang loob ng mga buildings na yan, dinagdaga ng pasilidad. Naalala ko lang, inayos na lahat ng building, pero yung tutuluyan ng gobernador huling-huli ng panahon ni former governor. Ayan, Sang kautitan niya inapigaritan. Correct. Ang Kapitolyo na kabiserya ng Pangasinan noong unang administrasyon ng Espino ay halos maraming mga buhay bisita na galing po sa iba't ibang mga probinsya. Lakbay-aral at nakikita nila mayroon pang dyan naalala mo si Senador Vicente Soto III. Sabi niya sa kanyang speech, naalala ko anong huli akong nagpunta rito sa Pangasinan, hindi pa ganito ang ayos ng mga buildings, sabi niya. Hindi pa ganito ang ayos ng Kapitolyo. Pero ngayon, namangha ko sa kagandahan ng Kapitolyo ninyo na ito ang pinaka magandang Kapitolyo sa buong bansang Pilipinas. Di ba? Yun yung niya speech niya. Galing po yan kay Senador Vicente Soto III. Kaya't sila po ang nagsasabi ng katotohanan dahil nakikita nila, nakita niya mismo dahil siya po ay pupunta rito noon. Kinumpara niya. Actually, hindi lang naman siya marami pa. Marami pa. Kaya nga tinawag na number 1 in the country as the most beautiful capital. Correct. Kaya... Teka. Naalala ko lang. Yung nagsasabing naninira na naman. Nung pinagpuputol nyo ba yung puno? At sinasabi namin dito, paninira ba yun? Hindi. Hindi. Naalala ko lang. Ngayon, yung kasi Kapitol yung pinag-uusapan dahil diyan sa mga puno na yan, isa rin yan sa mga naging dahilan at kung bakit tinawag na most beautiful capital in the country. Ayan, Kaya, tingnan nyo yung Capitol noon, anong panahon ng Espino, talagang napakaganda at napakaayos. Respetado ang mga empleyado ng gobyerno. Sila po ay nagtatrabaho
mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Diyan po sa Kapitolyo. Kaya't yun po yung mga naalala ng mga kababayan nating Pangasinense. Nakita yung yung pinagsasabi nung isa, yung only the first, gumaganon siya first, yung mga may pinagsasabi siyang first daw. Pero nung panahon ni Governor Pogi, maraming first. Ito, tulad na lang nung unang-una sa bansa, job fair on the wheels. First in the country, job fair on the wheels. Kaya nga first of its kind in the country, Abig, Pangasinan. At sa ilalim po ng Espino administration, marami po silang mga natulungan na mga Pangasinense, tulad na lang ng pagbibigay ng mga trabaho sa mga walang trabaho. Yan, nabanggit ng trabaho. First in the country, Mobile Skills Training Project. At naging Hall of Fame award ang lalawigan. Ang piso. Yung peso. Dahil sa pagbibigay ng mga trabaho sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya nung sige, Governor Pogi, alam mo kung anong tawag dyan sa award na yan? Number 1 internationally as the best employer accorded by investors in people. Ayan, first din yan, kaya nga itong si former Governor Amado Pogi A. Espino III ang naupo bilang gobernador, lalo pang dinagdagan niya ang mga pasilidad, pinaganda niya ang mga iba't ibang opisina para sa ganun komportable ang ating mga kabayan. At ang target niya noon naalala ko, ang target niya sa lalawigan ng Pangasinan magiging zero employment. Kaya't lahat ng mga bayan sa lalawigan ng Pangasinan dala-dala yung ano yung tawag doon, for onwell. Yung trabaho, pagbibigyan ng trabaho sa lalawigan ng Pangasinan. Yun nga yung binabanggit ko yung first in the country nagkaroon ng mobile skills training. Merong pinagawa na mga training trucks. Yung trucks na yan, yung mga bus na yan, dyan parang naging classroom nila. Kaya't yun po yung mga sinusuyod nila lahat ng mga target bayan. Walang maging tambay. Yung employment dapat lahat. Kaya nagkakaroon ng ganitong programa, tuturuan sila. Katulad niyang kaya nga mobile skills training project, yung mga skills i-enhance. Kunyari, gusto mong maging electrician. May programang ganyan. Pagka-graduate mo ng ilang linggo, ilang buwan, meron ka ng mga kagamitan at pwede ka ng magtrabaho, mangontrata. Hindi lang yan. May mga kumpanya na nag-aabang ka agad para sa mga skilled workers. So, dahil pagkatapos sa training project na ito. Pagkatapos nilang yung matrain sa mga iba't ibang skills, meron ng kaagad na mapapasukan. So, yung kagandahan sa administrasyon ni Governor Pogi A. Espino III. Kaya marami po yung mga programa na marami pa. Yung first pa lang na pinag-uusapan natin, ito. Trabaho. First LGU in the country na nagkaroon ng mobile diagnostic treatment clinics. Mobile po yan. First in the country na naman. Number 1 LGU in the country. 27 dialysis units na merong 2 dialysis center ng panahon ng Espino. 27 yan Diba? Kaya nga balikan natin yung trabaho. Ikumpara natin yung nakaupo ngayon.
Nung panahon ni Gugpugi, talagang sinusunod niya yung mga walang trabaho. Pero yung ngayon ay, yung kasalukuyan ako po, mayroon bang naibigay na trabaho? Yun yung angkon dyan comparison ngayon ng ating mga kabayan. Bakit hindi nagawa ng kasalukuyang nako po yung mga nagawa ni Governor Pogi Espino III? Yun po yung mga hinahanap nila ngayon dito sa lalawigan ng Pangasinan. At sila'y nagtatanong, bakit yung kailang pangako na magbibigay ng napakaraming trabaho hanggang ngayon walang nangyari? Yun yung mga dyan kaya yun yung dapat nilang sagutin sa taong bayan. Yung kalusugang karaban pa, di ba? Kapaborito Errol, maraming mga nakapaloob dyan sa naturang kalusugan karaban. Nabanggit ko na yan kanina, first in the country rin. First in the country yan. Siya po yung nakaisip yan. Yun po yung mga brainchild program ni former Governor Amado Pogi I. Espino III. Kung isa-isahin natin yan, baka maubusan tayo ng oras. Pero magbibigay lang kami ng mga karagdagan dyan yung mga ibang nabanggit namin kanina, nakapaloob din dyan sa naturang Abig Pangasinan program. Ito yung mga ngayon nawala sa ating lalawigan Pangasinan nung napalitan ang administrasyon. At ito ngayon ang hinahanap ng ating mga kababayan. At sabi nila, dapat na bumalik ang mga programang ito. Papaano? Dapat natin ibalik si Gugpugi Espino. Giselle Espanyol is watching. Mar Pascua is watching. Good morning sa inyo. Si Kagawad Sally. Sino yun? Kabat. Ayan. Wala iniibaan to ng sama niya kandidato distrito nasaan na? Nanalo lamang iniibaan to hanggat si Kato hanggang pumalikabat to. Yan. Sana maalala nyo kami kung malapit na lang. Mabayaan mo yung maalala dahil kung alala noon pa sana. Ayan. Sana yung tinulungan mo manalo din. Ayan. Victoria Campos Sagrado, good morning. Maji Marin Verana, ayan, is watching. Good morning Abante Sual, Team Kalugay Milian. Ayan. Si Mayor Liseldo Dong Kalugay, si Vice Mayor Max Milian, kaharom niya. Si rarami pagani-ganin Councilor Mat, bagitin ko la. Si Samson Brudo, kaba mo ya? Kabat ko. Samson Brudo, si Ken Burley Edrosolan, si Nelson Pontanilla, si Bong Garcia, si Merly Osana, Ray Raduban, Tanamay Kaarom, Alex Rigonan. Ayan. Junior. Attorney. Junior anaya yan. Junior Alexander Rigonan, senior, tatay to, naging vice mayor. Si Katubal at naging kasulumbratan, di ba? Si Attorney Alex Rigonan. Re-electionist siya. Re-electionist, ayan. Kasabaynan kasabaynan Mayor Dong. Yan ang councilor. At si kayo dito, Bali Naswal, Abante Swal. Yan, ditad Bali Naswal sa kwenda. Agtilaman sa salat. Asubok timot la. Maungmat la sa impanin ng tuya. Katong sekonda, pasumpalantila. Ayan. Good morning po sa inyo dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Manny Moreno. Good morning. Kate Bravo Mangubat. Good morning. Public service no supay kakanayon agagi kabalis-balis linawa nan agitayon andilad bilay si ex-kapitan Edelberto Ballesteros Masa na Salumagis Sur, Bugalyon, Pangasinan. Ito gabi ito baga. Inatila. Ula kayo, bisita yo.
Si Jerome Antenorio. Jerome nanti. Walay padasal, walay inatoy. Raratan so kento. Antam walay natandaan kudsatan. Pero og mulay nabutan ni atay patalastas di tabi malay. Atay datin konsihal si Riso. Di tad bimalay atan at pinablin ama. Anan Madam Judith si Riso. Tawalay si Riso ya pagani-gani man ditan natan. Amay brother to ni Madam Judith. Okay. Anak ng patalastas man. Anak ng patalastas itan. At unta mo suga kinto nin saman, mangiter na sa may public service at sa radio station tunugan tutan actually. Pero aramay amay angalaan to ni mandingal kayo saya ay kwanto at batyan da kayo. Unta suga to kinabuwasan itan aano santutan. Kalamor talagang na kinmet amay masiit na sikatunet na may pangkanaw-nawa yaman serbi at kini sanggunian na bayan nin saman. Tama ayat kini maaro lawas walay kinmet awiton amay ndayset met ya pamirinda. Kalamor ang gaano mulagitan talaga mabalor-balor kwantamet. Naulatan at saratay inaatiyan. Ay talagang amay lakap-lakapan daman. Ta siyempre naringal din ngaran, nasara may wabman may ambagya. Sige si Jerome Antenorio man, pero mairap mong lakapan. Munta malapar. Malapar naman to. Ang muna lakap. Mag-ingat si Ken lakapon to. Mula lakapon man apir kila ba la. Sa mo'y pamasahe tayo gamot mo. Lante. Batog so. Kanyan no, ayat no mga kandidato si Jerome Antenorio from west to east to south to ganto. Sentag west man aya, west ti basura. From west to south ka mo. Akik tutak. Ginawa mabasura. Adimat, si Kamat from east to west to west to south Watan Jerome Antenorio mangitar na serbisyo para saray inaatiyan. Serbisyo Antenorio aliwan palsu. Ayon, siyempre dogo mo si Baba Gatuya. Kanyan no nanang namuya si Jerome Antenorio wali utang na gilinaw si Kato. Dapat si Kato yung mambayar at si Kata. Hindi, si Kato yung mansinyal at si Kata. I-announce tayo servisyo to. Sige. Hindi, i-announce mo lang tayo servisyo to. Saan si kanimang itar aliwa? Seren. Good morning, si kayo. Yamin dumarengal siyang kapusan. Dito bali na Mapandan, Pangasinan. Si Mayor Carl Christian Biga. Mapandan. Si ararami ko konsihalis ditan. Good morning. May bilibak ditan ta amay grupo da. Amin ya councilor re-electionist. Amin ya councilor walad silong ng Mayor Carl Christian Vega. Kanya na diba? Malikat iray bali na Mapandan lapod ng kakasakay iran actually may grupo da manayak yun. May grupo da from mayor san siyempre kay iba da mali vice mayor tambawan san amin niya ko konsihalis re-electionist iran amin re-electionist iran amin kanyan si Kwandalante tapyan tuloy-tuloy itay iprogreso na bali na Mapandan at mangkakasakay tayo. Siya tumantansok kini may talagang marakap may ulit pang kakasakay tapyan na matintinunos so sa atay panangikurang na sara may nandurumaran na programa tan saray proyekto ay ipapatunton ditan at sa kaya balay kanyan good morning at si kayo Mayor Carl Christian Biga tanamin daray miyembro na Sangguniang Bayan ya indalwanan Vice Mayor Gerald Glenn Tambawan si Councilor Freddy Pinuliar
Councilor Alicia Mariano, Bila maamintan. si Councilor Hilarion Morales, Basa mo nga, paano wala na lampasan mo? si Councilor Brandon Quinto, Blando Brando Quinto, si Councilor John Erickson Paraino, Pak Eric, si Councilor Jim Castro, si Councilor Ronnie Rebilla, Councilor Milvin Gerald Ranas. Good morning at si kayo. Aratan na rami walad team Vega Tambawan. Good morning Matt at kay na SK Federation President Landingin tan si Kian Liga President Alex Aquino. Good morning. Mabilak namin Mabilak namin. Mabilak. Ang pinilagpasan. Ang ada kasingilan ulak kaniman. Si Sir Jeprel, Lieutenant Mayor's Office. Good morning. Tan si Dr. Felix Domisolio. Good morning. Ada si kayo. Kapitana Marit Velasco. Wala ni. So sa may Mani Istorbudlabe. Gilbert Bagos is watching. Good morning. Good morning Matt. At Saray Abenya dumaringal tayo. At sayang kabusan si Papolya Mayor Simplicio Sami Rosario na Bimaloy. Ang tantumat si Vice Mayor Edgar itaktak mo maminta. Arami konsyales ita na kinmo may nabilam ka kapaborito Errol. Tapi ang kapinibaga damat yarate konsyales siya walad ticket na sama-sama. Team Sam ka muna. Team Sam. Aditan at bali na Bimali Pangasinan. Si LA Austria, si Sid Francisco, si Coach Gamehouse Bautista, si Councilor Ariel de la Cruz, de la Concha. Ariel de la Concha, kutuya ko lang na mga ko na basa. Si Cyrus Pokis, Baby Binalon, tan si Ricky Samson. Siyempre watan si Vice Mayor Edgar Maminta. Okay, nga pala maladlaw may oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan kanyan si Kamet pansamantalan na mga pataner tanong Paul na buwas sara akan tabayo da sayan na kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito Kuya Errol Jurado. Bakteryo lingkor ato magtipang Pangasinan Dennis Mohares tanjad technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Dennis Palaganas ang tabayanan so tumukiran tartariwan balita ipasabit si kayo ng kapaborito Amor Legaspi Diga Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito